5 pa lang ng umaga ay gising na ako, Kabanong. Bala ko kasing manguhan ng mga kahoy na panggatong namin. Nakasanayan ko na kasi tuwing linggo ang manguha ng mga tuyong sanga ng punong kahoy sa gubat. Nagkape muna ako bago ko dinampot yung sakong paglalagyan ko ng mga makukuha kong kahoy. Medyo malapit lang naman ang gubat sa bahay. Pero hindi pa nga ako nakakalayo ng tuluyan sa bahay ay sinigawan na kagad ako ni nanay. Carlo, abay kumain ka muna bago ka umalis. Baka gutumin ka sa gubat niyan. Hindi na po, Nay. Nagkape na naman po ako eh. At saka babalik din naman po ako kagad. O ikaw talagang bata ka. Mas inuuna mo pa ang trabaho kaysa sa pagkain. O sige, mag-ingat ka ha. Opo, Nay. Ako na pong bahala sa sarili ko. Matanda na naman po ako eh. Kaya ko na po ang sarili ko. 8 kaming magkakapatid, Kabanong. 5 ako sa aming magkakapatid. Dahil sa hirap na kaming pag-aralin ni nanay at tatay, ay nagpasya na lang muna akong tumigil sa pag-aaral. Hindi yun gusto ng mga magulang ko na tumigil ako. Pero ako na mismo ang nagdesisyon para tumigil sa pag-aaral. Tumulong na lang muna ako sa maliit naming sakahan. Yun po ang kinabubuhay namin. Kahit tumigil ako sa pag-aaral, hindi ako naging pabigat sa bahay. Sinisikap ko talagang makatulong sa mga magulang ko kahit papaano. Nagtatanim din ako ng mga gulay kagaya ng sitaw, talong, okra at gabi na siya namang ibinebenta ko pagdating ng anihan. Ang kita naman nun ay ibinibigay ko sa mga magulang ko para pandagdag gastusin sa loob ng bahay. At saka pambaon na rin ng mga kapatid kong nag-aaral. 2nd year high school lang po ang natapos ko, Kabanong. Dahil sa nawiwili na ako sa pagtatanim ng mga gulay, nakalimutan ko na ngang mag-aral uli. Parang masaya na kasi akong makikitang nakakatulong ako sa mga magulang ko. Kahit na maliit na halaga lang ang kinikita ko sa pagtatanim ng gulay. Ang sabi ko pa nga sa mga kapatid kong sumunod sa akin na nagsisipag-aral pa noon, ay mag-aral sila ng mabuti at ako na ang bahala sa gastusin at pangangailangan nila sa eskwelahan. Pagkarating ko sa gubat ay agad kong binuksan ang bunganga ng sako para lagyan ng mga tuyong sanga na nahuhulog mula sa mga punong kahoy. Mga ilang minuto lang ay napuno ko na kagad ang sakong dala ko. Umupo muna ako sa isang nakatumbang puno at saka nagpahinga. Ay, sarap talaga dito sa gubat. Sariwa ang hangin. Tiningala ko ang puno ng bayabas na malapit sa pwesto ko. Nang makita ko na may mga bunga na itong hinog, ay agad akong tumayo at inakyat yon. Jackpot! Ang lalaki na ninyo ah! Tapos, ang hihinog pa! Hindi naman ganon kataas ang bayabas na yon, Kabanong. Tumambay pa nga ako sa sanga nito para doon kainin ang mga nakuha kong bunga. Ilang saglit ay nagdesisyon na akong bumaba. Pero nang handa na akong bumaba, ay doon ko naman natanaw ang isang baboy ramo sa tumpok ng mga kawayan. Mukhang naipit siya sa loob at hindi na makalabas. Naawa ko, Kabanong, kasi maraming tinik ang mga kawayan na yon. Nagmamadali akong bumaba para tingnan kung ano ang pwede kong gawin para tulungan ang baboy ramo. Ako naman, ano kasi ginagawa mo riyan? Bakit ka dyan ka pa sumuksok? Ikaw talaga oh. Mabuti na lang ay may dala akong gulok kaya tinagpas ko ang mga nakaharang na kawayan at inalisan ko rin ng tinik ang iba pa para hindi matinik ang baboy ramo. Maya-maya ay nakaalis na siya. Oh, ayan. Alis na. Uwi ka na sa inyo ha. Tumakbo ito ng mabilis pero tumigil din ito sa malayo at saka ko nilingon. Parang sinasabi niyang salamat kasi tinulungan ko siya. Walang anuman. Sige na, uwi ka na sa inyo. Mag-iingat ka para hindi ka uli maipit sa mga kawayan. Tapos ay dumiretso na ito ng takbo. Binalikan ko na rin ang sako ko tapos ay umuwi na rin ako. Pagkarating ko sa bahay ay hinarap ko naman ang pag-iigib ng tubig sa balon at pagkatapos ay dinilig ko ang mga gulay kong tanim. Pagkatapos, pumitas ako ng kaunting gulay para iluto.
Medyo na parami ang nakuha ko kaya ang iba ay bala kong ilako kinabukasan. Sakto dahil Lunes ang araw na yon ay may pambaon ng mga kapatid ko kung sakaling may mabenta ako. Magpahinga ka muna bata ka. Puro ka na lang trabaho. Hindi ka pa nga kumakain, oh. Bitiwan mo muna kaya yung mga gulay mong dala at kumain ka na muna. Si nanay talaga oh. Busog pa naman kasi ako. Kumain ako ng bayabas kanina sa gubat. Bayabas lang ang kinain mo? Hoy, tigilan mo nga ako, Carlo. Kumain ka ng kanin. Mamaya mo na ilako yan, ha? Hindi na nga ako nakaligtas sa saway ni nanay. Kaya napapwesto na lang ako sa harap ng lamesa at kumain. Pero pagkatapos ay agad na rin naman akong umalis para ilako ang mga gulay na pinitas ko. Gulay! Gulay po kayo riyan! May sitaw, talong, okra at kalabasang pampalino ng mata. Sitaw na berde, pampahaba ng binti. Okras na madulas, pangdagdag sa iyong katas. Talong na mahaba, pampalaki ng... Natigilan ako sa pagsigaw ng aking paninda nang may sumabat sa akin. Hoy, ang ingay-ingay mo namang hampas lupa ka. Alam mo naman naliligaw ko dito kay Isabel eh. Si Nestor pala na inis sa akin ng sumigaw. Nasa tindahan siya ni Aling Mirna at kausap ang anak na si Isabel. Kasama pa niya noon ang kaibigang si Isidro. Parati silang tumatambay sa tindahan para ligawan si Isabel. Pero sa tingin ko, ayaw naman ni Isabel sa asungot na yon kasi sobrang yabang. Tapos, basagulero pa. Oh, ano ba yung nilalako mo, Carlo? Isabel, kwan, sitaw, kalabasa, okra at talong na pampahaba ng... Oo, wag mo na dugtungan. O, saglit lang ha, itatanong ko lang kay mama kung bibili siya. Sige, Isabel. Salamat ha. Pagkalis ni Isabel ay agad akong kinwelyuhan ni Nestor. Hoy, ano mo ikaw, lagi kang istorbo sa pagmamahalan namin ni Isabel. Ha? Naglalako lang naman ako ng gulay eh. At di ba, hindi ka pa naman sinasagot ni Isabel? Aba, sumasagot ka pa talaga ha? Gusto mo durugin ko yung dala mong mga gulay? Ha? Wag. Sayang naman tong kalabasa kung dudurugin mo lang. Bumili ka na lang ng isa para luminaw yung mata mo at makita mo na hindi ka mahalaga kay Isabel. Boom! Sapul ka, tol! Abay tarantado. Umahanap ka talaga ng sakit ng katawan, Carlo, no? Oh, ano naman yung pinagagawa mo kay Carlo, Nestor? Bitiwan mo nga siya. At saka umuwi ka na nga. Dalhin mo na rin yung kaibigan mo. Agad naman akong binitiwan ni Nestor pagkautos ni Isabel sa kanya. Siguro kung hindi dumating si Isabel ay tsak na binugbog na naman ako ni Nestor. Sa'yo ang araw na to, Carlo. Pero sa oras na mag-cross muli yung landas natin, sisiguraduhin kong may paglalagyan ka. Aba, may pagbabanta pa ha? Babalik pa sana siya at balak akong sugurin pero pinigilan siya ni Isidro. Oo, tama na yan, tol. May ibang araw pa. May araw ka rin sa akin, Carlo. Tandaan mo yan. Bago sila tuluyang umalis ay tiningnan pa ako ng matalim ni Nestor habang dinuduro pa. Hayaan mo na yung si Nestor, Carlo. Talagang loko-loko yan eh. Pasensya ka na rin, Isabel. Pangaasar lang talaga sa kanya yung kaya kong iganti eh. Di naman ako kagaya niyang bayolente. Teka, ano ba yung meron sa basket mo? Ito. Merong okra, sitaw, kalabasa at talong na pampahaba ng... Oo. Huwag mo nang dugtungan. Alam ko na yan eh. O sige na, bibilin ko na yan lahat. Ha? Talaga, Isabel? Oo, masarap kasi yung bagong pitas eh. Magkano ba yan lahat? 100 na lang, Isabel. Kasama ang pagmamahal ko. Ay... Sira, kaya ka nabubugbog na dalawang yun eh. Nagtawanan na lang kaming dalawa, kabanong. Mabait si Isabel sa akin. Kaklase ko siya dati noong nag-aaral pa ako. Sa totoo lang, matagal ko na siyang crush. Kaso, nahihiya lang akong aminin sa kanya. Paano ba yan, Isabel? Mauna na ako. Inubos mo na yung paninda ko eh.
Carlo? Maglalakad na sana ako palis kaso napalingon ako sa kanya, Kabanong. Ano yun, Isabel? Hindi ka na ba babalik sa pag-aaral? Kasi sayang naman eh. Hindi ko pa alam, Isabel eh. Siguro, tutulong muna ako sa mga kapatid ko sa pag-aaral nila. Alam mo, mas makakatulong ka sa kanila kung makakapagtapos ka na at makakahanap ka ng magandang trabaho. Ang tanda-tanda ko ni. Nakakaya naman bumalik pa sa pag-aaral. Ano ka ba? 18 ka pa lang naman ah. Saka second year high school ka na naman, di ba? Oo. Kaso, nahiya na akong pumasok. Baka pagtawanan kasi ako eh. Tsaka, di naman kita makikita doon kasi college ka na naman. Hindi naman kasi ito tungkol sa akin o sa matanda ka na. Tungkol ito sa'yo, Carlo. Sa pag-aaral mo. Ayos na muna ako ng ganito, Isabel. Saka, masaya ako sa tuwing nakakatulong ako sa mga magulang ko eh. Kung wala kang pangarap sa buhay mo, paano naman na maging pamilya mo balang araw? Kawawa naman ang mga anak mo at maging asawa mo. Saka na yun. Wala pa naman sa isip ko kasi yun eh. Bahala ka nga dyan. Tinalikuran na niya ako bigla, Kabanong. Mukhang nairita siya sa mga sagot ko sa kanya. Anong problema nun? Nainis ko pa yata. Ay. Sinilip ko pa siya sa loob ng tindahan nila pero hindi niya ako pinapansin. Isabel, uwi na ako ah. Salamat pala sa pagpakyaw mo ng mga gulay ko. Pero hindi niya na ako inimik. Kaya umalis na lang ako. Pagkarating ko sa kalsada papasok sa amin ay nakita ko si Isidro at Nestor sa dulo. Puro tubuhan ang mga nasa paligid namin. Sa palagay ko ay sinadya nila akong tambangan. May dala kasi silang pamalo, Kabanong. Musta, Nestor, Isidro? Mukhang naliligaw yata kayo ah. Di ba hindi dito yung daan ninyo pa uwi? Hindi nila ako sinagot pero marahan silang lumapit sa akin habang kinakaladkad nila ang dulo ng dala nilang pamalo sa kalsada. Bibili ba kayo ng gulay? Kaso wala na eh. Inubos na ni Isabel. Hindi pa rin nila ako iniimik kaya alam ko na para talaga sa akin yung pamalo nilang dala. Alam mo, sa lahat ng ayaw ko, Carlo, yung maepal eh. Ha? Sino ba yung epal? Sidro, ikaw ba yon? Ba't tarantado? Sino ba hindi ikaw? Ha? Bakit ako? Baka si Isabel. Naku, dyan na nga kayo. Dumiretso na ako ng lakad at hindi sila tiningnan. Pero nandoon yung kaba sa dibdib ko, Kabanong. Sinabi ko na bang pwede ka nang umalis, ha, Carlo? Hindi pa. Pero may gagawin pa ako eh. Tumakbo! Agad akong tumakbo na mabilis pero agad naman akong nadapa ng ibato sa akin ni Isidro ang pamalong hawak niya. Rico, tuhod ko. Napagulong-gulong ako sa daan sa sakit ng natamo ko. Ano? Kulang pa yan, Carlo. Dapat sa'yo, tinuturuan ng leksyon eh. Ano bang kasalanan ko sa inyo? At saka, hindi na nga ako pumapasok sa eskwela eh, para wala na akong problemahin sa mga aralin eh. Tapos ngayon, tuturuan niyo ako naman ng leksyon? Anong subject ba yan? Yan, dahil sa pagkapilosopo mo, yan ang magdadala sa iyo sa kapahamakan. PE ang subject na yun, Carlo. Kasi pagkatapos ito, sigurado kaming sasakit talaga ang katawan mo. Physically. Nilapitan ako ni Nestor at saka inapakan ng kamay ko. Ari! Kamay ko! Oh, kamay pa lang yan, Carlo. Wala pa tayo sa exciting part. Ngumingisi pa siya nang sinabi yon. Pero napatigil na lang silang dalawa na biglang may mabagsik na hayop ang sumugod sa kanila. Kulay itim na asong mahaba ang bias. Malaking aso, Nestor! Takbo! Nakita ko nakatayo lang si Nestor habang nakatulala.
Si Isidro naman ay natataranta na. Uy, Nestor! Ano ba tinatayo-tayo mo riyan? Umalis na tayo! Baka sugurin ka uli niyan! Naglalaway ang malaking aso na kaharap nila. Parang handa na itong sakmali ng dalawa. Dali! Takbo! Mabilis na tumakbo ang dalawa at hindi na lumingon pa. Hindi na rin naman sila hinabol ng aso. Huwag kang lalapit sa akin ha. Hindi ako natatakot sa'yo. O gusto mo, kagatin din kita. Nakadapa pa rin ako sa daan habang sinasabi ang mga salitang yon, Kabanong. Sa totoo lang takot naman talaga ako. Matutulis kasi ang mga ngipin nito na lumalabas pa sa bibig. Tapos parang nagbabagang uling ang dalawang mata nito. Pero nagulat ako dahil hindi niya ako pinansin at lumakad nito papasok sa tubuhan. Yan, piliin mo na lang ang mabuhay kaysa labanan mo ako. Talagang kaldereta ka sa akin pag nagkataon. Tapang-tapangan ko pang sabi sa kanya kahit nanginginig ang tuhod ko habang tumatayo. Napaparay ako dahil iniinda ko ang sugat sa tuhod ko galing sa pagkakadapa. Pero napaisip lang talaga ako, Kabanong. Bakit kaya sinugod ng asong yun ang dalawa samantalang ako hindi? Naisip ko tuloy na baka namimili ng lalapain ng mababangis na hayop. Baka hindi niya talaga ako gustong kagatin. Siguro, naamoy ng asong yun yung babahong budi ni Isidro at Nestor. Buti nga sa kanila. Naglakad na lang ako pauwi sa amin at saka kumuha ng dahon ng malunggay para ipiga ang katas noon sa sugat kong dumurugo. Pagkapasok ko sa pintuan ng bahay, ay agad akong sinalubong ni nanay. Oh, ano nangyari sa iyo, Carlo? Abay dumurugo yung tuhod mo ah. Napano kang bata ka? Ang dami pang dumi ng damit mo. Si nanay naman, ang over niyo po. Nadapa lang ako sa kalsada. Pesteng aso kasi ni Manang Silvia. Hinabol ako. Kaya yun, tumakbo ako ng mabilis. Tapos, nadapa po ako. Mag-ingat ka kasi lagi, anak. O siya, kumusta yung paglalako mo? Naku, mabuti po. Kasi naubos Binili lahat ni Aling Mirna. Mirna, yung ina ni Isabel. Opo, Nay. Aba, ang bait talaga ng mag-inang yun, ano? Oo nga, Nay Sila nga yung madalas sumubos ng nilalako kong gulay. Pagkatapos namin mag-usap ni nanay, ay agad na rin naman akong umalis para maligo sa ilog. Malapit lang yun sa gubat na kinukuhaan ko ng mga panggatong. Habang sa kasagsagan ako ng paliligo, ay may natanaw akong tao sa kabilang parte ng ilog. Kaya napaahon ako sa tubig. Kasi parang pinagmamasdan niya ako. Pero nung napansin niyang nakatingin ako sa kanya, ay mabilis naman siyang umalis. Sino kaya yun? Parang pinagmamasdan niya ako habang naliligo Wala pa naman akong suot na panloob. Sayang kasi kung mababasa lang Susuot ko uli kaya inubad ko na rin kagaya ng damit at short ko. Nagbihis na ako noon, Kabanong, sa pangamba na baka kagrupo yun ni Nestor na inutusan niya para bugbugin ako. Pero dumaan ng ilang araw ay hindi ko na nakikita si Nestor at yung kaibigan niyang si Isidro. Kaya hindi na ako nangangambang lumabas ng bahay at pumunta sa tindahan. Carlo, halika nga rito. Bumili ka nga ng suka, toyo at mag-aadobo ko ng sitaw. Sakto ito mamaya sa hapunan natin. Ang aga mo yatang gumayak ng lulutuin, Nay. Nung maaga pa, mag-aalas 5 na ng hapon. Maya-maya nandito na mga kapatid mo. Tiningnan ko ang relo na nakasabit sa dingding ng bahay namin. At tama nga si nanay na malapit ng mag-alas 5. Maya-mayang kaunti ay uwian na ng mga estudyante. Kagad akong umalis ng bahay para bumili ng inuutos ni nanay. Pagkarating ko sa tindahan ni Aling Mirna ay naabutan ko roon si Isabel. Pabili nga Isabel ng toyo at saka suka. Hindi siya sumagot pero tumayo siya at kinuha yung binibili ko. Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi mo na ako pinapansin, Isabel. Wala. Bakit kasi ayaw mong bumalik sa pag-aaral? Ha?
Dahil ba doon kaya ka nagsusungit sa akin? Alam mo naman pala eh. Saka, kung babalik ka sa pag-aaral, tutulungan naman kita sa mga baon mo eh. Ano? Nagpapatawa ka ba, Isabel? Di, pinatay ako ni Aling Mirna nun. Saka ayaw ko nun, no? Kung sakaling babalik man ako sa pag-aaral, gusto ko sariling pera yung gagamitin ko. Yan naman pala eh. Di, bumalik ka na next year sa pag-aaral. Ay naku, para kang sinanay. Pero bakit mo ba ako gustong bumalik sa pag-aaral, Isabel? Para nga sa magiging pamilya mo someday. Para man lang makahanap ka ng magandang trabaho ayon sa pinag-aralan mo. Hayaan mo na. Siguro naman nakapagtapos yung babaeng mapapangasawa ko. Di, siya na lang magtrabaho sa amin. Sira ka talaga, Carlo. Eto na nga yung toyo at suka mo. Umalis ka na nga. Tumalikod na naman ito at saka nagsungit sa akin. Ayan ka na naman, Isabel. Tinutuyo ka na naman . Paano? Tinutulungan na nga kita makapag-aral eh. Ikaw pa tong maarte. Maarte na ba kagad yun? Di mo nga kasi ako naiintindihan, Isabel . Huminga siya ng malalim at saka hinarap ako uli. Ito. Kunin mo. Inabot ko naman yung kulay pink na sobre sa kamay niya. Ano ito? Di buksan mo. Pagbukas ko ng sobre ay doon ko lang nalaman na may sulat ito sa loob. Invitation card yan. 18th birthday ko sa Sabado. Uy, pumunta ka ha? Ha? Talaga? Ganito palang invitation card? 18 ka na? Naku, dalagang-dalaga na talaga tong dating kalaro ko lang sa putikan . Sira ulo ko talaga. Magsuot ka na formal ha? Kasama ka sa 18 candles. Candles? Di ba kandila yun? Pambira. Saan naman ako kukuha nun? Saka wala akong magandang damit, no? Ako pa bang gagawa ng paraan, Carlo, ha? Hindi naman. Baka may mga natago si nanay na damit ni tatay nung nandiligaw pa lang siya. Yun na lang yung susuotin ko. Pwede na ba yun? Ay nako, bahala ka. Siguraduhin mo lang magiging mukhang tao ka sa suot mong yun, ha? Ano bang tingin mo sa akin? Aswang? Minsan. Ha? Ano? Ako aswang? Ang gwapo ko namang aswang. Diyan ka na nga, Isabel. Hoy, bago mag alas 8 ng gabi ha, dapat andito ka na sa birthday ko ha. Ay, wag mo rin kalimutan magdala ng regalo. Oo na. Dami naman bilin. Pupunta lang ng birthday, daming kailangan gawin. Nako, kung di lang kita gusto, Isabel, nako, baka di na kita pinapansin. Kinuha ko na ang toyo at suka na binili ko. Naalala ko rin kasi na baka kanina pa ito hinihintay ng nanay ko. Dumating ang kaarawan ni Isabel. Hapon pa lang ay hindi na ako mapakali. Pumitas na rin ako ng iilang gulay dahil yun ang balak ko na irigalo sa kanya. Naisip ko kasi na palagi nilang binibili ang tinda kong gulay, kaya naisip kong paborito talaga nila yon. Wala rin kasi akong pambili ng mga mamahaling gamit para irigalo sa kanya. Ginandaan ko na lang ang pagkakaayos ng gulay sa basket para magmukhang mamahaling bulaklak ang dating. Anak, bakit hindi ka riyan mapakali? Sigurado po ba kayong ayos na tong suot ko, Nay? Mukha na ba akong tao dito? Ay nako, pag ikaw ngay nakita ngayon ni Isabel sa suot mong yan, tsaka ko na magkukorting puso mga mata noon at mapapaibig yun sa iyo, anak. Tingnan mo naman yung buhok mo, kumikintab dahil sa inilagay mong langis. Saka yung suot mong ternong damit na minana pa ng tatay mo sa lolo mo na binigay ng mga Hapon nung sinaunang panahon. Bagay na bagay sa iyo. Yang pang ibabaw mo namang damit, galing daw yan sa Germany na sinuot ng isang bayani, at yung sapatos mo na kahit apakan hindi ka masasaktan. Nakko, tsak na pati mga palaka sa daan mai-inlove sa iyo. Dagdag mo pa yung isang basket mong gulay na bagay sa maluwag mong suot. Pwede ka nang dumiretso sa sakahan at magtanim, anak. Ay, si nanay naman Sa inabahaba ng maganda mo sinabi, ibabagsak mo rin pala ako sa dulo. Ginawa mo pa rin akong magsasaka. Nagsitawanan silang lahat, kabanong,
Pati ang mga kapatid kong naroon ay halos mamatay-matay sa kakatawa. Pakiramdam ko talaga ang pangit ko sa mga suot kong yon. Nagmumukha talaga akong magsasaka. Pero wala nang oras para mag-inarte. Bahala na si Isabel kung ayaw niya sa suot ko. Pero anak, pwera biro, nung isuot yan ng tatay mo nung umakyat ng ligaw sa akin, abay, napakagwapo niya. Kaya nga sinagot ko siya kaagad eh. Parang nakikita ko ngayon ang tatay mo noong kabinataan niya kapag tinitingnan kita. Alam mo, sigurado, mai-inlove sa'yo si Isabel mo. Talaga po, Nay? Oo nga. Wala palang tiwala ito sa nanay eh. Sige po, Nay. Maniniwala na ako. Napasagot ka nga ni tatay eh. Kaya malamang magagwapuhan din si Isabel sa akin. Nasa na po pala yung kandila, Nay? Sandali, kukunin ko sa kusina. Pagbalik ni Nanay, dala na niya ang malaking kandila na may 3 dangkal ang haba. Nay, hindi po ba parang napakalaki niyan? Parang pangtirik na yan sa puntod ng patay eh. Anak, mas malaki, mas maganda para makita ka kaagad ni Isabel. At saka baka gagamitin yung tanglaw habang sumasayaw yan. Abay, kitang-kita ka niya. Oo nga no. Galing niyo po talaga, Nay. Ay, sige na anak, umalis ka na. Maglalakad ka pa eh. Alas 7 ay umalis na ako ng bahay. Habang naglalakad ako sa kalsada, ay may biglang humarang sa akin. Siguro ay nasa 7 rin sila, Kabanong. Kasama nila roon si Isidro, ang kaibigan ni Nestor. Hinayaan ko lang sila. Dumiretso lang ako sa paglalakad. Uy, gabi na eh. Nakakakita pa kami na magsasaka ngayon ah. Ano, itatanim mo ba yung mga gulay mong dala, Carlo? Nagsitawanan sila, pero hindi ko na lang sila pinansin. Tingnan mo nga naman. Mukhang pipi pa yata itong magsasakang nakasalubong natin ah. Muli silang nagsitawanan. Pero nilapitan ako ni Isidro at saka hinawakan sa balikat. Pinapagpagpagpagpan niya kunwari ang damit ko. Bagay sa iyo to, Carlo ah. Pero mukhang naliligaw ka yata. Dahil doon naman sa kabilang daan ng lupang sinasaka ng mga hampas lupang kagaya mo eh. Hindi ko pa rin sila inimik. Pero kinakabahan na ako sa pwede nilang gawin sa akin. Bukod sa medyo madilim, ay wala pang ibang tao maliban sa amin. Kahit sumigaw ako, ay walang makakarinig sa akin. Hindi ako magtatanim ngayon. Pupunta ako sa birthday ni Isabel. Ano ka mo? Pupunta ka sa birthday ni Isabel na yan ang suot mo? Anong gagawin mo ron? Magtitinda ng gulay? Inimbita kasi ako ni Isabel eh. Saka hindi naman ako maglalako ng gulay ngayon. Bisita ako doon. Alam mo, Carlo, magmumukha ka lang katawa-tawa ron. Alam mo ba ang mga may pera lang ang mga bisita ron? Dapat marunong manamit. Ang ibig ko sabihin sa sinasabi ko ngayon sa'yo, umuwi ka na lang at matulog ng maaga para kinabukasan maaga mong mailako yung mga gulay mo. Hindi ko naman inilalako tong gulay ko ngayon regalo ko to kay Isabel. Ano? Regalo mo yan kay Isabel? Uy, tingnan niyo tong dalang gulay ni Carlo. Regalo raw ito kay Isabel. Halos sawakan nila ang tiyan nila sa kakatawa, Kabanong. Tapos inagaw pa ni Isidro sa akin ang basket ko na may lamang gulay. Oh, sambutin niyo to. Inihagis niya yon sa mga kasamahan niya pero hindi naman sinalo. Kaya nagkalat yon sa kalsada. Uy, regalo ko! Tumutulo na ang mga luha ko, Kabanong, kasi yung regalo ko sana kay Isabel ay sira-sira na. Ang ibang gulay ay putol-putol na rin kaya wala na akong naisalba. Pupulutin ko pa sana pero pinag-aapakan pa nila, dahilan para lalong madurog ang mga gulay. Kaya hindi ko na talaga napigilan na umiyak ng malakas. Ano ba kasalanan ko sa inyo? Pati yung kaysa-isa kong kayang irigalo kay Isabel, sinira pa ninyo! Pero
Imbis na maawa sila sa akin, ay pinagtawanan pa nila ako lalo. Tumayo ka nga riyan, Carlo. Gusto ko lang na ipaintindi sa'yo na hindi bagay sa isang katulad mo na dumalo sa isang kasiyahang kagaya nun. Ginagawa ba ninyo to dahil sa nangyari noong nakaraan sa tindahan? Kung gumaganti kayo dahil doon, pasensya na. Gusto ko lang naman pumunta ngayon sa birthday ni Isabel eh. Huwag ka gang umiyak, Carlo. Naano ka ba namin? Saka, wala nang magbabago sa paningin namin sa'yo. Isa ka pa ring anak ng isang magsasaka ng mga hampas lupa. Maya-maya ay nakita kong may binunot na gunting si Isidro mula sa bulsa niya. Tapos, ngumisi pa siya sa akin. Anong gagawin mo, Isidro? Huwag! Maawa ka naman oh! Sumenya siya sa mga kasamahan niya na hawakan ako na kaagad naman nilang sinunod. Pagkatapos ay pinaggugupit nila ang suot kong damit. Lalo pa natin pagandahin tong suot mong basaan, Carlo. Tsak na matutuwa si Isabel sa'yo nito. Maniwala ka sa akin. Gustong-gusto niya ang ganitong pananamit eh. Pagkatapos niya sa ginagawa, ay sumenyas uli siya sa mga kasama niya na bitiwan ako. Pagkatapos ay tumawa siya ng tumawa matapos tingnan ang suot kong gula-gulanit na. O di ba? Nagmumukha ka ng ganap na magsasaka? Carlo, mukha kang scarecrow sa damit mo. Kanina kasi nagpapanggap ka lang na magsasaka eh. Ngayon, ganap na. Matutuwa na si Isabel sa'yo kapag nakita ka kasi nagpapakatotoo ka lang. Hindi ka gaya kanina na nagpapanggap kang mayaman eh. Galit yun sa mapagpanggap, no? Aniwala ka sa akin. Muli na naman silang nagsitawanan. Ako naman ay napaupo na lang dahil hindi na ako makatayo matapos kong makita ang nangyari sa suot kong damit. Para natuloy akong saranggolang butas-butas at hindi na makalipad. Tumayo ka nga dyan. Ulang pa nga yan eh. Natatandaan mo pa yung pinahabol mo kami ni Nestor sa malaking aso mo? Sana nga yung aso mong yun at bibiyakin ko yung bungo nun. Hindi ko naman aso yun eh. Aba, ngayon tinatanggi mo na ha? Pero di bali na. Siguro sapat na tong ginawa namin sa'yo para makaganti. Pero biglang umalma pa ang isang kasama nila. Sabi nito, bugbugin pa raw ako para sigurado na hindi na ako makakapunta sa party ni Isabel. O sige, kayo nang bahala at babalik na ako sa birthday ni Isabel. Siguraduhin nyo lang na hindi na yung makakapunta dun ha at malalagot tayo kay Nestor. Kung ganun, si Nestor pala may utos nito. Para lang talaga hindi ako makadalo sa birthday ni Isabel. Oo, tama ka Carlo. Si Nestor nga may utos nito. Kasi kung nandun ka sa birthday, tsak na iistorbuhin mo lang naman sila ni Isabel gaya ng mga ginagawa mo eh. Uwi na lang ako. Huwag nyo na lang ako saktan. Yan eh kung pauuwing ka nga ng mga yan. O sige na, at babalik na ako dun. Kayo nang bahala sa kanya ha. Huwag niyong sobrahan ha. Baka kasi malumpo at hindi na makalako ng gulay niya. Tumatawa pa habang naglalakad pa alis si Isidro. Nung makalayo na nga siya, ay inumpisahan na akong bugbugin ng mga kasama niyang naiwan. Agad akong sinikmuraan ng isa. Sinundan niya pa yun ng sipa na siyang ikinatumba ko. Aray! Tiyan ko! Sakit! Halos mawalan ako ng malay sa sobrang sakit. Nagsisitawanan pa silang lahat habang ginagawa nila yun sa akin. Salitan silang sumusuntok at sumisipa sa katawan ko. Aray! Bawa kayo! Aray! Masakit talaga! Aray! Pero tila wala silang naririnig sa mga pagmamakaawa kong yun, Kabanong. Hinawakan ako ng isa sa braso at saka pilit na itinayo. Isang suntok naman ang ibinigay niya sa tiyan ko na siyang ikinapilipit ko. Halos masuka-suka na ako sa pananakit nila. Sa pagkakataong yon ay natumba muli ako. Pero hinigit naman ng isa ang buhok ko at saka pilit na pinapatayo. Tama na! Uwi na ako! Hindi na ako dadalo sa birthday! Hindi ko rin naman kaya eh! Nangihina na ako! Hindi nila ako pinapakinggan, Kabanong.
Sa halip ay nag-aagawan pa sila kung sino ang susunod na susuntok sa akin. Pero isang iglap lang ay biglang tumigil ang mga kamao na sumusuntok sa akin. Lahat sila ay natulala nang makita ang isang malaking aso. Nanlilisik ang mga mata nito at naglalaway pa. Ito rin ang aso na sumugod kay Nestor at Sidro nung nakaraan. Maya-maya pa ay nabitiwan na lang ako ng humahawak sa akin. Kaya napadaus-us ako sa kalsada. Nang tingnan ko sila ay pinagkakakagat na sila ng malaking asong yon. Pagkatapos noon ay nawalan na ako ng malay. Nagising na lang ako noon na nasa bahay na ako. Tapos umaga na. Gising ka na pala anak, Carlo. Diyos kong bata ka. Ano bang nangyari sa'yo? At nakita ka ni paring Ramon sa kalsada na wala ng malay. Tapos gutay-gutay pa yung mga damit mo na parang nilapa ka ng kung anong halimaw. Nakita ko ang matinding pag-aalala ni nanay. Ganon din ang mga kapatid ko na naroroon. Nadulas po kasi ako habang papunta kagabi kina Isabel, Nay. Nadulas? Tapos yan ang nangyari sa'yo? Halos mawasak yung damit mo. Tapos ang dami mo pang pasa sa katawan. Ikaw nga ay magsabi ng totoo, Carlo. Natahimik na lang ako, Kabanong. Kahit ano sigurong idahilan ko kay nanay ay wala na akong lusot. Kaya umamin na lang din ako sa kanya na pinagtripan na naman ako ng grupo ni Nestor. Sinasabi ko na nga ba eh. Nako, nanggigigil talaga ako sa Nestor na yan. Pag nakita ko yan, malilintikan talaga sa akin yung Nestor na yan. Nay, hayaan nyo na po. Wala rin naman tayong laban sa tatay ng kapitan eh. Hawak nila ang barangay. Sila ang batas dito sa atin. Kaya tayo rin na mapapahama kung kakalabanin natin sila. Ay nako, wag lang talaga itong malaman-laman ng tatay mo. Nako, pag nagkataon eh, talagang susugurin sila ng tatay mo. Sana po wag nang malaman ni tatay, Nay. Kasi sigurado na magkakagulo na naman po. Ano naman ang idadahilan natin sa tatay mo? Nadulas ka at nadapa, tapos nagkapunit-punit yung suot mong damit. Ay nako, pambihira ka naman bata ka oh. Ikaw na pong bahalang magdahilan kay tatay, Inay. Tsak naman akong magaling ka magdahilan eh. Pero nasan po ba si Itay? Ay Diyos mio ka talagang bata ka, Carlo. Ayon, kanina pa umulis, pumunta sa sakahan. Wag na raw muna akong sasama sa kanya at asikasuhin daw muna kita. Itinago namin ang totoong nangyari kay Tatay Kabanong. Tsak kasi na pag nalaman niya yon, ay sigurado na malaking gulo na naman yon. At ayaw naming mangyari yon. Yun nga lang, si Isabel naman na magtatampo sa akin dahil sa hindi ko pagsipot sa birthday niya. Inaasahan niya raw na makakarating ako pero binigo ko siya. Hindi na ako nakapagpaliwanag noon dahil sa tinalikuran na kagad ako ni Isabel. Naiintindihan ko naman siya, Kabanong. Alam kong nagtatampo lang talaga siya sa akin. Pero isang umaga, habang nagdidilig ako ng mga gulay, ay biglang dumating si Isabel. Carlo? Uy, Isabel, ikaw pala yan. Gusto ko lang sana humingi ng pasensya sa inasal ko sa'yo. Wala yun. Naiintindihan naman kita, Isabel eh. Pasensya ka na rin kung hindi ako nakapunta sa birthday mo ah. Alam ko na ang totoong nangyari, Carlo. Hindi mo naman kailangang ilihim sa akin yun eh. Ha? Si nanay ba nagsabi sa'yo? Ako naman si nanay talaga oh. Pinangunahan na naman ako eh. Bakit kasi hindi mo sinabi sa akin agad na tinambangan ka pala ng grupo ni Nestor? Ayaw ko na talagang lumala pa kasi yung gulo, Isabel eh. Ayaw kong patulan ng mga yon. Siguro, focus na lang ako sa pagtatanim ng gulay ko para may mailako ako. Hindi naman kasi maganda ang ginagawa nila sa'yo. Lagi ka na lang nilang hinahamak. Hayaan mo na sila. Siguro, iiwas na lang ako kung nandyan sila. Sinermonan na naman ako ni Isabel. Para din siyang sinanay. Mahilig manermon. Pero alam ko naman na ginagawa nila yon dahil nag-aalala sila sa akin. Kaya
Napapangiti ako kasi nag-aalala sa akin si Isabel. Iyan lang talaga ang kaya kong gawin, Isabel eh. Ang umiwas sa kanila para walang gulo. Kaya hanga ako sa'yo, Carlo eh. Kasi ang bait mo. Hindi na natapos noon ang usapan namin ni Isabel nang dumating ang ilang tao sa barangay. May mga kasama silang mga tao na nagreklamo. Ang sabi nila ay ilabas daw namin ang aso naming kulay itim dahil kinagat daw noon ang mga anak nila. Pero ang sabi ni nanay ay wala kaming asong alaga. Pero iginigiit pa rin nila na meron kaming alagang aso. Kaya hinalagog nila pati ang buong bahay namin. Umalis din naman sila na wala silang nakitang aso. Pero bago sila umalis ay nag-iwan pa sila ng isang salita. Na oras na mapatunayan na may alaga kaming asong itim na siyang kumagat sa mga nagreklamo ay tiyak na sa kulungan daw ang bagsak ng mga magulang ko. Anong asong kulay itim ba ang hinahanap nila? Hindi naman siguro sila kakagatin kung hindi nila pinakialaman yung asong yon. Ewan ko po. Kung saan-saan na lang sila kumukuha ng chismis eh. Hindi ko na kinuwento sa kanila na may asong ang kulay itim na umatake. Ayaw ko lang kasing humaba pa ang usapan at baka yun pa ang maging dahilan na makulong ang aking mga magulang. Hinatid ko noon si Isabel sa kanila tapos tumambay na rin ako saglit sa tindahan nila. Anong gusto mong kainin, Carlo? Pumili ka at sagot ko na. Pabawi ko naman sa'yo. Ha? Nakakaya naman. At saka busog pa ako, no? Ano na lang siguro? Isang soft drinks at isang tinapay. Samahan mo na rin ng isang candy. Sus, nahihiya ka pa sa lagay na yan, ha? Sabay na lang kaming nagtawanan. Sobrang gaan kasi ng loob namin sa isa't isa. Noong mga bata pa lang talaga kami, ay lagi na talaga kaming magkasama nitong si Isabel. Nagkahiwalay lang kami dahil tumigil ako sa pag-aaral. Pero hindi talaga nagbabago ang pagtingin ko sa kanya. Oh, bakit tulala ka dyan? Ito na yung soft drink sa tinapay mo na may kasamang candy oh. Sino ba naman ang hindi mapapatulala sa ganda mo, Isabel? Nako, nambola na naman tong si Carlo. Pero, maiba nga tayo. Bumalik ka na ulit sa pag-aaral mo ha. Ay nako naman. Ito na naman tayo sa pag-aaral, Isabel. Hindi pa nga ako handa para dyan, no? Basta, bumalik ka. Bahala na, Isabel. Hindi ko alam. Hindi rin naman ako nagtagal sa tindahan nila. Natatakot din naman kasi ako na baka biglang dumaan ang grupo ni Nestor at mapagtripan na naman ako. Kinabukasan ay maaga uli akong nagising upang gawin ang nakasanayan kong pangunguha ng kahoy sa gubat. Nasa itaas ako noon ng bayabas habang kumakain ng bunga nito nang dumating si Nestor kasama ang buong grupo niya. Hindi ko inaasahan ang pagdating nilang yun. Hoy! Bumaba ka riyan, Carlo! Baka gusto mo putulin pa namin tong puno ng bayabas para lang bumaba ka. Ha? Ano na naman ba kasalanan ko sa inyo? Bakit niyo ako ginagalito? Alam mo ikaw, ang dami mong tinatanong. Bumaba ka na lang dyan, sige ka. Kapag uminit ang ulo ni Nestor, masigit sa ginawa namin yung makukuha mo ngayon mula sa kanya. Bumaba ka na! Wala naman akong ginagawa sa inyo ah. Pero kung itrato niyo ako parang ang laki ng kasalanan ko sa inyo. Kung iputok ko kaya sa ulo mo yung baril na hawak ko ha? Namutla ako nang makita ang hawak niyang baril. Alam kong isang kalabit niya lang ng gatilyo noon ay tiyak na mamamatay ako kapag nasa pool ako. Oo, kumalma ka lang tol. Relax. Hinawakan ni Isidro ang kamay ni Nestor at saka ibinabayon. Ito kasing unggoy na to pinapainit lagi ang ulo ko O Carlo, bumaba ka na kasi dyan. Hindi para sa'yo yung bayabas na yan oh. Saging ang nababagay sa'yo, Carlo. Ha? Oo, sige. Bababa ako pero wag niyo akong bugbugin na naman ha. Kasi halos gumulong-gulong na ako sa sakit ng katawan Pero bigla na lang silang napatigil nang may magsalita sa likuran nila. Hindi talaga kayo nadadala, no? At sino ka namang matanda ka? Hindi na mahalaga yan.
Pero ang batang sinasaktan nyo, kaibigan ko. Ha? May matanda ka palang kaibigan, Carlo? Nagsitawanan naman silang lahat para bang hindi nasisindak sa matanda. Pero ako, nanginginig na ang tuhod ko, Kabanong. Kasi nakikita ko ang seryosong mukha ng matandang lalaki at matalim din ang mga titig niya. Parang nag-aapoy sa galit ang mga mata niyang nakatitig sa grupo ni Nestor. Ay nako, Tatang, paano mo naman ililigtas tong kaibigan mo kung uugod-ugod ka na? Napaisip tuloy ako, Kabanong, dahil wala naman akong natatandaan na kaibigan kong matanda. Hindi ko pa nga siya nakikilala. Hindi ko rin naman nakausap ang matandang yun. Kaibigan? Paano? Huwag ka na nga sumali, Lolo. Lalo pa akong bubugbugin ng mga ito eh. Tumahimik ka na lang, Carlo, at panoorin ang gagawin ko sa mga kolokoy na ito. Aba, matapang naman tong lolo mo, Carlo eh. Paano kaya kung unahin ko na tong itumba? Binunot ni Nestor ang baril na kanina lang ay isinuksok niya sa tagiliran at saka itinutok yon sa matanda. Agad akong kinabahan dahil baka pumutok yon at mapatay niya ang matanda. Magiging kasalanan ko na naman kapag namatay siya. Wag, Nestor! Hindi ko naman siya kilala eh. Baka baliw lang yan na nagsasabing kaibigan niya ako. Alam mo naman ang sobrang pagpapaaraw eh, nakakabaliw. Tama, pareho kayong baliw kaya magkaibigan nga kayo, Carlo. Siya nabilad sa araw dahil sa kakagala. Ikaw naman nabilad sa araw sa kakasaka. Muli silang nagtawa ng Kabanong, pero seryoso lang silang tinitingnan na matanda. Bakit hindi mo iputok, bata? Hanggang pagtutok lang ba ang kaya mong gawin? Naku, Lolo, hindi naman kasi laruan yan eh. Baka pag tinamaan ka niyan eh, bumulagta ka na lang dyan, Lolo. Mabuti pa, umuwi ka na lang po kung saan ka nang galing. Sige lang, iputok niyo sa akin ang baril na yan. Gusto ko makita kung may binatmat ba talaga kayo. Nasisiraan ka na ba ng bait, ha, tanda? Hindi mo ba alam na totoong baril tong hawak ko? Alam ko, kaya nga kalabitin mo na ang gatilyo niyan. Uy, ano? Naiibang ka na? Tanda, huwag mo ngamunin si Nestor. Hindi mo alam ang takbo ng utak niyan. Naku naman oh, naghanap ka po ba talaga ng kamatayan, Lolo? Umuwi ka na po, huwag mo na silang galitin. Napapikit na lang ako, Kabanong, dahil sa takot. Maya-maya ay naririnig ko na lang ang mga alingaw-ngaw ng putok ng baril. Nang dumilat ako ng bahagya, nakita ko pa na tinamaan ng matanda. Pero agad din naman akong pumikit at noong dumilat na ako ay nakita ko sa lupa ang matanda na nakabulagta na. Nestor, pinatay niyo siya! Yan ang nababagay sa mga pakialamero. Maya-maya itapon na lang ang bangkay niya sa ilog para walang ebidensya. At kaninong bangkay ang itatapon ninyo? Lahat kami ay nagulat na magsalita ang matandang nakandusay sa lupa. Tumayo ito ng marahan at saka tiningnan si Nestor na matalim. Ha? Buhay ka ba? Paano nangyari yun? Kitang-kita ko na tumama lahat sa katawan mo yung mga balang pinakawalan ko. May sa demonyo ka ba? Oo. Bakit? Nagulat ka? Buhay na buhay pa ako, bata. At saka, hindi ako tinatablan ng paltik mong laruan na yan. Sigurado ko, Kabanong, na tinamaan siya ng baril. Pero lahat kami ay nagtaka kung bakit buhay pa rin siya. Hindi ko maipaliwanag ang nangyari. Para siyang may magic. Biglang nag-iba ang anyo ng matanda at naging kulay itim na aso. Katulad siya ng asong sumugod kay Nestor. Sidro at sa mga kasamahan niya. Aswang! Agad na nagsitakbuhan ng mga kasamahan nila noong makita na ang asong yon. Naiwan na nakatulala sina Nestor at Sidro. Halika na, Nestor! Aswang yan! Halos maihisa sa lawalang dalawa dahil doon. Kumari pa sila ng takbo, Kabanong. At ako ay naiwan na nakadapa sa lupa. Nung makita niyang wala na ang grupo ni Nestor, ay agad din naman itong bumalik sa anyong tao. O diba,
Sabi ko naman sa iyo, Carlo tatakbo sila. Aswang ka po, Lolo. Tumayo na ako kabanong at saka umatras palayo sa kanya. Kang lalayo sa akin. Hindi naman kita kakainin Gusto ko lang makabawi sa iyo. Ako si Kanlas. Makabawi? Saan po? Natatandaan mo ba yung baboy ramong nakulong sa kawayanan? Diyan, sa bandang yan. Opo. Bakit? Siya ba yung baboy Ramon na yon? Tanga! Ako yon! Iniligtas mo ko. Kaya bilang ganti inililigtas din kita sa kanila. Po? Talaga po? Ikaw yun? Kaya niyo palang mag-iba-iba ng anyo? Aswang nga kasi ako. Kaya ko ring maging ibon, pusa, pabo, at iba pang hayop na gusto ko. Minsan kalabaw kaya ko rin. Wow! Ang galing nyo! Pero salamat po sa pagligtas sa akin lagi, Lolo, ha? Sabi ko nga ililigtas kita parati. Lalong-lalo na dun sa grupo na yun ni Nestor na yun. Ano po ba kayong nilalang? Isa akong uri ng aswang na kung saan nambibiktima ng mga taong masasama. Kaso nga lang, sinibat ako ng isang nabiktima ko sa kabilang bayan kaya napadpad ako dito sa lugar ninyo. Yun yung araw na iniligtas mo ako. Para ka naman pong superhero niyan. Superhero ng aswang. Alam mo, Carlo, parang tao rin kami katulad ninyo. Ang pinagkaiba lang natin kumakain kami ng laman loob ng tao. Pero may puso at utak din kami kagaya ninyo. Nagmamahal at nakapag-iisip din ng maayos. Saan ka naman po umuwi? Malayo ka ba dito? Iyan naman ang bawal mong malaman. Pero sa oras ng kapahamakan, darating ako para iligtas ka, Carlo. Nagpaalam na siyang umalis noon sa akin. Ang sabi niya ay magkaibigan na raw kami kaya darating siya sa oras na aapihin ako ulit ng grupo ni Nestor. Nang makapasyal nga uli ako kina Isabel ay naabutan ko ang grupo ni Nestor doon. Isabel, uuwi na muna kami May gagawin pa kami. Oo, tama. May gagawin pa kami. Umalis silang lahat na hindi nila ako pinapansin. Katunayan nga ay parang iniiwasan na nila ako. Isabel, magandang hapon. Magandang hapon din sa'yo, Carlo. Himala, hindi ka pinansin ng mga yun Yung babuka nila parang balisa nung makita ka. Ikaw ba naman ang may kaibigang aswang Ha? Ano? Wala. Sabi ko, mahal kita. Kailan kaya magiging tayo? Sira, di mo pa nga ako nililigawan Ha? Kailangan pa pala yun? Natural, hindi naman ako gaya ng mga ibang babae dyan, no? May chance ba ako sa'yo, Isabel? Kung seryoso ka naman sa panliligaw mo, bakit hindi, Carlo? Ha? Totoo ba, Isabel? Pero gusto ko bumalik ka muna sa pag-aaral para wala silang masabi sa atin. Napakamot ako sa ulo, Kabanong. Hindi ko alam kung nabanas ba ako sa sinabi ni Isabel o talagang naiinis lang talaga ako sa sarili ko dahil hindi ko maipapangako sa kanya ang sinasabi niyang bumalik ako sa pag-aaral. Yan ang hindi ko maipapangako sa iyo, Isabel Nahalata kong nainis na rin si Isabel sa akin kasi alam niyang ayaw ko talagang mag-aral at ipinipilit niya yon. Magtatalo na naman ba tayo, Isabel? Ewan ko sa'yo, Carlo. Umuwi ako noon, Kabanong, na naaasar. Paano ba naman hindi ako pinapansin ni Isabel? Ay, naku naman, pambira naman si Isabel Tinutoyo na naman. Makaligo nga sa ilog. Dumiretso na ako sa ilog upang lumublob sa tubig. Pero bigla namang dumating yung matandang aswang. Oh, Lolo Kanlas, bakit nandito ka po? Gusto ko lang magpaalam muna sa iyo. Baka kasi hindi na muna ako makadalaw sa iyo, Carlo. Gawa ng may pagpupulong na gagawin ng mga lahi namin. Ayos lang po yun, Lo. Saka
Hindi na siguro ako guguloy nila, Nestor. Mukhang takot nga sila sa akin kasi may kaibigan akong aswang. Eto, narito ang kwintas, Carlo. Ibibigay ko sa iyo ito. Isuot mo to lagi, ha? Tapos sa oras na nasa kapahamakan ka, ilublob mo lang yan sa langis na ito. Mararamdaman ko yan at darating ako para tulungan ka. Itago mo yang mabuti, ha? Naku, hindi ko naman po ito kailangan, Lolo Canlas Kailangan mo yan. O sige na, aalis na ako. Naging baboy ramo siya at saka tumakbo sa masukal na bahagi ng kakahuyan. Bakit ba baboy ramo yung mas pinipili niyang anyo? Sana ibon na lang para mas mabilis siyang makauwi, no? Ay, bobong aswang din Kinagabihan sa bahay, Kabanong, habang naghahapunan kami, wala pa noon si tatay. Dumating noon ang kapitan ng barangay namin at saka mga ilang tanod. Kasama din sila Sidro, Nestor at ang mga kagrupo nito. Nasa tansya ko, mahigit kumulang 10 sila. Noong sinisiyasat ko ang itsura nila, ay nakita kong may dala silang mahahabang baril. Nagsisisigaw si kapitan at sinabi niyang isuko raw namin yung alaga naming aso. Aswang daw yon na siyang umaatake sa anak niya at sa mga kaibigan nito. Ano na naman kaya yon? Naku, baka hinahanap na naman po nila yung asong itim, Nay. Lumabas kami noon ni Nanay upang harapin si kapitan. Mawalang galang na po, kapitan. Pero gabi na at malapit na po kaming matulog. Yung aso pa rin po ba ang hinahanap ninyo? Hindi nyo talaga makikita sa amin yon kasi wala nga kaming alagang aso. Huwag nyo nang ikaila, Aling Linda. Dahil kitang-kita namin kung paano magpalit ng anyo yung matandang yon bilang aso. May alaga kayong aswang? O di kaya'y may lahi kayong aswang? Ay Diyos porsyento naman, kapitan. Umuwi na kayo at kung ano-ano na sinasabi ng anak mo at kaibigan niya, oh? Ang sabi ni kapitan na hindi sila uuwi hanggat hindi namin inilalabas ang asong yun. Saan naman namin hahanapin yung asong itim na yun? Kung meron di sana nakita nyo na dito sa bahay. Huwag mo nang pagtakpan ng kaibigan mong aswang, Carlo! Mas mabuti na raw na ilabas namin yon kung ayaw namin magkagulo. Pero mariin pa rin naming itinatanggi ang sinasabi nilang aswang na itinatago raw namin. Hindi naman yata tama yung kapitan na magparatang kayo sa amin at susugod ng ganitong oras. Pangaharas na itong ginagawa nyo Pwede ko kayong sampahan ng kaso. Sumagot naman si kapitan at sinabi niyang magsampa raw kami kung gusto namin. Hindi raw siya natatakot. Basta ilabas lang daw namin ang hinahanap nila. Maya-maya ay dumating na si tatay. Yun ang kanina pa naming iniiwasan ni nanay ang magpang-abot si tatay at si kapitan. Dati na silang may alitan kaya malabo na magkaayos pa sila. Kinumpronta siya ni tatay kung ano ba talaga ang kailangan nila at kung bakit kailangan pa talagang may dala silang baril. Kung gusto raw nilang magreklamo, sana ay nagdala raw sila ng pulis para may legal na pag-uusap. Hindi yung dadaanin lang nila sa lakas at tapang nila dahil opisyal sila ng barangay. Pakiusap, kapitan. Umalis na kayo. Ayaw namin ng gulo. Wala sa amin ang hinahanap ninyo. Anong wala? Sinakmal nga niya ng kaibigan ko. Tapos doon sa gubat, nakita ko kung paano siyang makiba ng anyo. Baka namamalikmata lang kayo. Paano ko magkakaroon ng aswang na kaibigan? Lalong tumindi ang tensyon noon. Dahil gustong pasukin nila kapitan ng bahay kahit nakaharang na noon si tatay sa pintuan. Tinutukan nila ng baril si tatay at ganoon din si nanay. Nagsiiyakan na noon ng mga kapatid ko. Ang sabi ko naman ay hayaan na lang sila na halugugin nila ang buong bahay. Dahil wala rin naman silang makikita roon. Umalis din naman sila noon dahil wala silang nakitang aso. Pero ang sabi nila, hindi raw sila titigil hanggat hindi nila nakikita ang asong itim. Nag-iwan sila ng matinding trauma sa maliliit kong mga kapatid. Walang nagawa noon sina nanay at tatay. Anong laban nila sa mahabang baril na dala ng mga yon? Kinabukasan, tanghali na akong nagising.
Kaya napabalikwas ako ng bangon. Nakalimutan kong linggo pala. Hindi ako nakapanguha ng mga kahoy sa gubat dahil napuyat ako sa kakaisip sa nangyari. Kaya ang ginawa ko na lang ay binitbit ang isang timba upang lagyan ng tubig sa balon para diligan ang mga pananim kong mga gulay. Pero ganun na lang ang gulat ko nang makita ang mga tanim kong gulay na mga putol-putol na ito. Para itong pinagtatataga ng matatalim na bagay. Halos manlumo ko, Kabanong. Napaupo na lang ako sabay iyak habang pinagmamasdan ng mga pananim kong sirana. Mga salbahay talaga sila. Ang sasama nyo. Isa lang naman ang nasa isip ko na pwedeng gumawa nun. Si Nestor at ang grupo niya. Buong maghapon ay wala ako sa sarili. Walang ganang kumain at walang ganang magsalita. Hayaan mo na sila, anak. Diyos na ang bahala sa kanila. Ang sama-sama nila, Nay. Yun na nga lang yung paraan ko para lang makatulong sa inyo ni Tatay. Pero sinira pa nilang lahat. Darating din ang araw, anak, na kakarmahin din sila. Ang buong akala ko, Kabanong, ay natatapos na ang lahat doon. Pero isang araw, natagpuan na lang ng isang kakilala namin si Tatay na wala ng buhay sa kanyang sakahan. May tama ito ng baril sa ulo pati sa katawan. Sinadya siyang patayin. Halos gumuho ang mundo namin sa nangyaring yun, Kabanong. Sobrang pait naman ang pinararanas sa amin. Pati si Tatay, pinatay pa nila. Hindi ko alam kung gaano ba talaga kalaki ang kasalanan namin sa kanila. Walang makapagturo sa mga kapulisan kung sino ang responsable sa nangyari kay Tatay. Kaya hindi siya mabigyan ng hustisya. Pero alam na alam ko kung sino ang may kagagawan nun. At magmamarka yun sa dibdib ko. Magbabayad sila. Matagal akong nanahimik at umiwas dahil sa ayaw ko ng gulo. Pero pinipilit talaga nila ako na gumawa ng hindi maganda sa kanila. Pagkatapos ng burol ni Itay, ay doon na ako nag-umpisang magbago. Halos gabi-gabi akong lasing, hindi kagaya ng dati. Puro galit na ang nasa utak ko. Agad kong isinawsaw ang kwintas na bigay sa akin ni Lolo Canlas sa lanahan. Naghintay lang ako ng ilang saglit at agad na siyang dumating. Nasa gubat ako noon para hintayin siya. Oh, Carlo, anong problema? May lakad po tayo, Lolo Canlas. At saan naman? Pinatay po nila ang tatay ko. Kaya gusto mong gumanti? Sila ang nagturo niyan sa akin. Ang magtanim ng galit. Sigurado ka na ba riyan sa binabalak mo? Opo. Sigurado na po ako, Lolo Canlas. Sigurado na ako. Kung gano'n ihanda mo ang sarili mo, Carlo. Dahil mamayang hating gabi ay iisa-isahin natin sila. Pagsapit ng hating gabi ay gumalaw na kami ni Lolo Canlas. Tapos nagpalit siya ng anyo sa isang ibong malaki at sumakay ako sa kanyang likuran. Lumapag kami noon sa bahay ni Nasidro. Siya ang balak naming unang gantihan. Maya-maya ay maririnig na namin siyang gumigising. Naririnig niya yata yung mga kalabog sa ibabaw ng bubong nila. Ang ingay naman ng pusa sa bubong. Gusto yata nitong makatikim ng hagupit eh. Teka lang maghintay ka riyan at lalabas ako. Binitbit niya ang kutsilyo ng tatay niya nang lumabas siya ng bahay nila. Nanatili lang ako sa bubong. Si Lolo Canlas naman ay naging isang malaking pusa. Nasaan kang pusa ka ha? Magpangita ka! Agad siyang tinalunan ni Lolo Canlas dahilan para magulat ito at tumakbo ng mabilis papasok sa loob ng bahay nila. At sa hindi inaasahan ay madulas ito sa sahig at bumao ng hawak nitong patalim sa sariling tiyan. Wala nang buhay si Sidro nang makita ng kanyang pamilya. Kinaumagahan ay maaga pa akong pumunta sa tindahan ni Aling Mirna para bumili ng kape at asukal. Sakto naman na naroon si Isabel,
Pero paalis na rin siya noon, papunta siyang eskwelahan. Nabalita mo na ba yung nangyari kay Isidro, Carlo? Ano bang nangyari sa kanya? Nagkunwari akong walang alam, kaya ikinuwento naman ni Isabel ang nangyari kay Isidro. Lihim akong napangiti. Sa loob-loob ko, dapat lang sa kanya yon. Nadana na ang gumanti sa mga pagpapahirap niya sa akin. Pero nakakalungkot pa rin naman. Nagpaalam na rin naman ako kay Isabel noon pagkatapos ko makabili sa tindahan nila. Bagay lang naman yun sa katulad niya eh. At mamayang gabi naman, isusunod na kita, Nestor. 8:00 pa lang ng gabi ay nasa gubat na ako para katagpuin si Lolo Canlas. Para sa susunod naming bibiktimahin. Pero dumating siya ng bandang 10:00 na. Anong pakiramdam mo, Carlo? Masaya po. Masaya na unti-unti na ako nakakaganti. Pagsapit ng hating gabi ay tumungo na kami sa bahay ni Nestor. Pero wala siya roon. Si Kapitan lang ang naroon. Naghintay lang kami ng ilang saglit, Kabanong. Nag-iisip kasi kami kung paano namin siya mapapatay. Nag-anyong baboy ramo si Lolo Canlas para makagawa siya ng ingay. Naghintay lang ako sa bubungan ng bahay nila, Kapitan, habang pinapanood ang ginagawa ni Lolo Canlas. Maya-maya ay lumabas na si Kapitan. Sigaw siya ng sigaw habang hinahanap ang baboy ramo. Hanggang sa matanaw niya ang baboy ramo sa bandang kalsada. Kaya binunot niya ang baril at pinaputukan yon. Tumakbo patawid si Lolo Canlas at hinabol naman siya ni Kapitan. Patawid na noon si Kapitan sa kalsada nang may biglang rumaragas ang truck. Nabangga ito at nagulungan ng katawan. Durog-durog ang katawan nito. Agad naman bumalik si Lolo Canlas sa akin. Sigurado kong patay na yan. Ang ganda talaga ng mga plano mo, Carlo. Walang bakas na aswang ang may kagagawan. Tara na po, umalis na po tayo. Baka may makakita pa sa atin dito. Umalis na kami noon dahil may mga naglalabasan ng ilang tao para makiusyoso. Nagiwalay kami sa gubat. Bago ko siya talikuran ay napansin kong may kinakain siyang karne. Nang tingnan kong mabuti, napansin kong binti yun ng tao. Lo, saan po niyo nakuha yan? Ito ba? Tumalsik lang kanina kaya pinulot ko. Hindi naman ito hahanapin ng pamilya ni Kapitan eh. Hindi ba? Lasog-lasog na ang katawan doon. Malay nila kung saan tumilapon yung isang binti, hindi ba? May tama po kayo. Premyo niyo po yan. O sige po, uwi na po tayo. Ay sige, ingat ka dyan na. Kinaumagahan ay nagising na lang ako sa ingay ng mga kapatid ko at sa ingay din ni Nanay. Carlo! Abay gumising ka nga riyan! Bakit po ba, Nay? Si Kapitan, patay na! Po? Kunwari ay nagulat pa ako. Ang hindi nila alam ay isa ako sa responsable sa pagkamatay ni Kapitan. Abay, binundol daw ng malaking truck ang gabi. Ayun, durog-durog ang katawan. Pati yung utak, nagkalat sa daan. Ay, grabe naman po nangyari sa kanya, Nay. Pero nababagay lang sa kanya yan. Baka talagang sinisingil na ang masasamang tao. Aba, Carlo, hindi ka ba kinikilabutan dyan sa sinasabi mo? Nay, bumabalik lang po yung ginagawa nilang masama sa kapwa. Kaya hindi na ako nagugulat kung mangyari yan sa kanya. Malupit pong maningil ang karma, di ba, Nay? Bumalik na ako noon sa pagtulog, Kabanong, at nag-isip ng panibagong plano para naman kay Nestor. Nung hapong yun ay tumambay ako sa tindahan ni Aling Mirna. Doon ay nag-usap kami ni Isabel. Nakikinig lang ako sa mga kwento niya tungkol sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga tao sa lugar namin. Oras na talaga nila yon, Isabel. At saka, karma na yung naniningil sa kanila, no? Napalunok ako ng laway sa sinabi ni Isabel. Grabe na raw ang paniningil ng karma. Nakakakilabot naman daw. Nakakatakot na raw lumabas ng bahay.
Parang sinasadya raw ang disgrasyang nangyayari. Ano ka ba naman, Isabel? Disgrasya naman kasi yun, no? Hindi mo alam kung kailan darating. Magugulat ka na lang na nangyari na. Kahit anong iwas at ingat mo, kapag oras mo na. Kahit nga sa loob ng bahay, pwede tayong mamatay, di ba? Kung sa bagay, pero kahit na, nakakatakot pa rin. Pwede ba? Bigyan mo ako ng isang soft drinks at isang tinapay. Samahan mo na rin ng isang candy. Pakidagdag na lang sa utang ko, Isabel. Kanina pa ako naghihintay ng merienda, hindi mo man lang ako nilalabasan dito. Kaya uutang na lang ako. Babayaran ko na lang ng gulay pag-ani ko. Pinapatubo ko pa kasi yung mga nasira kong gulay eh. Hoy, yung utang mo dito humahaba na Oo, relax ka lang. Babayaran ko yan pag umani na ako. Hindi na ako nagtagal sa pakikipagkwentuhan kay Isabel dahil kailangan ko pang mag-isip kung papaano namin papatayin si Nestor. Sumapit na naman noon ang hating gabi. Habang nagluluksa ang pamilya ni Nestor sa pagkawala ng tatay niya, ay palihim kaming nakamasid ni Lolo Canlas mula sa isang puno ng nyog. Wala pa naman ang bangkay ni Kapitan sa kanila, kaya wala pang masyadong tao sa kanila. Ang gising lang noon ay iilan sa mga kapatid niya kasama siya. Nakita kong lumabas siya ng bahay kaya bumaba na rin ako mula sa puno ng nyog. Psst! Uy! Nestor! Agad siyang napalingon ng tawagin ko at agad din naman niyang kinilala kung sino ang tumawag sa kanya. Carlo? Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok sa bakuran namin? Huwag mo nang problemahin yon. Ang isipin mo na lang ay yung ama mong namatay na. Napangisip ako noon, Kabanong, habang nagsasalita. Talagang iniinis ko siya. Naalala ko kasi ang mga ginawa niyang pananakit sa akin. Abay, bastos ka! Susuntukin niya na sana ako pero nasa lag ko ang kanyang kamao. Oo. Teka lang. Pumunta ako dito para makiramay eh. Huwag mo na akong linlangin, Carlo. Alam kong hindi yan ang ipinunta mo rito. Mabutit alam mo, Nestor. Yung mga nangyayari sa inyo, una kay Sidro, sunod sa ama mo. Isang karma na yun sa ginawa niyo sa akin, sa tatay ko at sa mga pananim ko. Umuwi ka na lang, Carlo, kung ayaw mong sumunod ka sa mga nabanggit mo. Aba, ikaw pa ngayon ang may ganang sabihin yan ha? Samantalang ikaw ang nag-umpisa nito, Nestor. Umalis ka na! Umalis ka na! Huwag ka mag-alala, Nestor. Aalis ako. Huwag ka nang malungkot dahil susunod ka na sa kanila. Ha? Anong sinabi mo? Umatras ako ng kaunti, Kabanong, at saka sumenyas kay Lolo Canlas na naroon sa itaas ng puno ng nyog. Nung tumingala si Nestor, ay huli na para maiwasan niya ang bumubulusok na isang tumpok ng bunga ng nyog. Sinalo ito ng ulo ni Nestor. Sa taas ng pinanggalingan ng mga bungang yon ay nabasag ang bungo ni Nestor. Napasigaw na lang ang mga kapatid niya at ina sa nangyari sa kanya. Nagkunwari na rin akong nagulat at nakisigaw na rin sa kanila. Habang nagkakagulo sila at natataranta, ay umalis na ako. Pumunta uli kami ni Lolo Canlas sa gubat at nag-usap muna kami. O paano yan, Carlo? Tapos na ang misyon ko sa'yo. Habang nagsasalita siya, nakita kong may nginangat-ngat siyang karne. Olo, saan niyo naman po nakuha yan? Saan pa? Di sa katawan ni Nestor. Po? Paano po? Kailangan lang na mabilis kang kumilos kagaya ng magnanakaw. Ibang klase ka po talaga, no? Pero, Lo, maraming salamat po ah. Pwede na po kayo makaalis. Salamat po sa lahat ng tulong nyo. Basta, ilublob mo lang ang kwintas na yan sa langis. Kung sakaling kailangan mo ang tulong ko. Dahil wala pang isang oras darating kaagad ako. Sana po hindi na po mangyari yon. Kasi ayaw ko naman ng gulo eh. Alam mo, Carlo, mabuti kang tao. Kaso nga lang kahit gaano ka pa kabait at kapasensyoso,
Kung lagi ka namang inaabuso talagang magbabaga ka sa galit. O paano? Paalam kaibigan. Hanggang sa muli nating pagkikita. Umalis na siya, Kaabanong. Ako naman ay hinatid muna siya ng tanaw bago umuwi sa amin. Kinaumagahan ay kalat na kalat ang nangyari kay Nestor. Kahit saan ako pumunta ay ang mga naganap na pagkamatay ang pinag-uusapan ng lahat. Hindi na ako nakisawsaw sa kanila. Naging payapa na rin ang buhay namin at kahit wala na si tatay ay kumikita naman ako ng pera dahil sa mga tanim naming gulay. Pumipitas ako ng gulay para dalhin kay Isabel. Pambayad ko sa utang ko, saka pasulubong ko na rin sa kanya dahil sinisimulan ko na siyang ligawan. Pagdating ko sa kanila, ang balita sa buong barangay namin ang ikinuwento niya. Medyo nauumay akong makinig pero wala naman po akong magagawa. Totoyoin na naman kasi siya kung hindi ako makikinig. Tulad nga ng sinabi ko, Isabel, hindi mo alam kung kailan darating ang aksidente. Napapakamot na lang ako ng ulo dahil para siyang imbestigador kung tingnan niya ang bawat anggulo ng mga namatay. Yung sa tatay ko na binaril sa sakahan na wala namang ginagawang masama na ang gusto lang naman mamuhay ng tahimik. Yun ba normal lang na pagkamatay, Isabel? Natahimik siya sa sinabi ko. Kahit ano pa ang ikinamatay nila, isa lang ang sigurado ako. Alam nang nasa itaas na hindi masama ang tatay ko. O paano? Mauna na muna ako, Isabel. Magigib pa ako ng tubig sa amin Tinatawag pa ako ni Isabel pero hindi ko na siya nilingon. Naiinis din kasi ako. Natabunan ng pagkamatay ng tatay ko dahil ang mga saksi ay naging pipi at bingi. At nang magkaroon ng sunod-sunod na pagkamatay sa aming barangay, lalong natabunan ng pagkamatay ng tatay ko. Pero ayos lang kasi nabigyan ko rin naman siya ng hustisya, katulong ang kaibigan kong aswang. Sa ngayon, Kaabanong, ay namumuhay kami ng payapa ng nanay ko. Kahit papaano ay may pagsisisi rin akong nararamdaman sa aking puso. Pagsisisi na kung bakit ko nilagay ang hustisya sa aking mga kamay sa tulong ng kaibigan kong aswang. Kaya lubos akong nanalangin at tumingin ng tawad sa Panginoon sa lahat ng aking mga nagawa. Sa inyo ko lang naisiwalat lahat at ipinagkatiwala ang kwento kong ito. Pasensya na kung di ko masasabi sa inyo ang tunay kong pagkakakilanlan. Muli, maraming salamat sa inyong pagbabasa ng aking karanasan. Wakas.